Alright mga kapatid, magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Meron na naman tayong bagong bibigyan ng reaction video and commentary. Kakapasok lang, grabe to. Nagkagulo na. Magulo na naman talaga Pilipinas, no? Walang nagawa ang Kongreso sa matinding utos ni PBBM at VP Sara, mga tol. Alam ko may nagsusulong ngayon ng charter change, no? Yung Chacha. So eto ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video and commentary mula kay News TV. Yan, huwag niyong kalimutan mga kapatid mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Chacha na muling sinusulong ng HOR. Napaka-busy po ng House of Representatives, no? Lahat po ng uri ng machination, lahat po ng uri ng pamumulitika, lahat na iisip nila, no. Yan pong Chacha, napakadelikado po niyan. Charter change, lalong-lalo na kung ang namumuno po sa pagsusulong ay etong kasalukuyang House of Representatives ay napakadelikado po ng pagbabago ng konstitusyon, no. Gusto ko yung charter change eh. Kung panahon po ni Tatay Digong to, kung kinarter change po natin, nagkaroon po tayo ng charter change, di ba matagal na natin problema yan. Paano papasok yung mga negosyo dito? Halimbawa, ikaw Microsoft o Tesla ka o iba pang malalaking kumpanya, yung iPhone, Apple, paano ka papasok sa Pilipinas? Meron tayong 60-40. Dapat pag-aari ng Pilipinas yung 60%, 40% ka lang. So hahanap ka, para ka pumasok sa Pilipinas, ikaw Apple, hahanap ka ng kumpanya na papayag na 60% sila. Halimbawa, Ayala, hindi po gagawin ng Apple yan eh. Alam niyo yun? Dati po ginagawa yan, di ba? May Toyota Philippines, di ba? O merong may-ari ng Toyota rito, 40% lang yung Toyota Japan, 60% yung Toyota Philippines. Pero po yung mga Apple at yung iba pang mga kumpanya, hindi po papayag na papasok dito. Tapos ang pag-aari nila ay 40% lang sa sarili nilang business. Oh, yan din ang naging problema natin dito. Naghukay na sana tayo ngayon. Approved na po. Maganda na yung natin. Vietnam, China, Pilipinas, maghukay na. Tripartite. Nung panahon pa ni Tatay Digong, sana mayaman na tayo ngayon. Pero, nagsubmong tong mga to sa Supreme Court. Pinadeklara na yung kasunduan natin ng China, Vietnam, tsaka Pilipinas ay unconstitutional. Kasi nga, ang sa Constitution natin, kung susundin yung Constitution, 60% dapat tayo. Papayag ba yung Vietnam na tsaka China? 60% sa amin, tig 20 lang kayo. So unconstitutional nga kung sakaling ganun-ganun. Kasi pinalitan nila yung Constitution eh. Since na pinalitan nila yung Constitution, wala talagang ibang pwedeng mangyari kundi yung nakalagay sa Constitution. Bago tayo magpasok ng ibang mga kasunduan, kailangan munang baguhin yung Constitution na yun para hindi makalabag sa batas. So tama naman yung dineklara ng Korte Suprema. Kasi malalaman din naman talaga ng yun eh, ng Korte Suprema yun eh, di ba? So kahit na ikakayaman ng Pilipinas yun, mga tol, kung talagang magulo ang konstitusyon natin, hindi rin maaayos yan bandang huli, di ba? Sabihin ng China, puta kami maghukay, 60% sa'yo. Ano ka, sinuswerte? Siyempre, sa Pilipinas yan to po yung mali sa konstitusyon diba? na yan. Dapat baguhin. Di ba? Pero eto po ang tanong. Ako po ba isasang-ayon na ang mangunguna sa Chacha ay itong sila Martin Romualdez? Yun lang. Very eager si Martin eh. Nagsasalita siya. Kailan niya sinabi yan? No? Yan po yung danger niyan eh. Ako po, pabor po ako na baguhin yung economic provision. Kasi wala talagang papasok na negosyo dito eh. Nagtataka kayo, bakit sa Vietnam pumapasok? Pwede, no? Una, ang hirap nating kausap. Mahirap tayo kausap eh. Nagkapirmahan na tayo sa Mindanao Railways. Ano na lang dapat? Ano na lang dapat? Anong tawag doon? Dapat popondohan na lang ng China. Dahil anti-China, yari tayo. Mahirap din naman kasing kausap ang China, mga tol. 'Di ba?
Yung railways na popondohan nila mga tol, anong kapalit nun, 'di ba? Ibang klase magiging kapalit nun sa China mga tol. Hindi natin kailangan na ipagkatiwala yung bansa natin para sa railways. Kaya naman natin yun eh. Ang dami lang talagang kurakot dito sa Pilipinas. Pilipinas, sariling bansa, hindi kaya magpagawa na sariling railways, di ba? Kaya natin yun mga tol. Hindi natin kailangan ng popondo niyan sa ibang bansa. Pero eto nga ang problema mga tol, no? Ang daming bansa na pwede magpondo niyan, eh, di ba? Kung papayag tayo, sige, pondohan ng China, magulo lang talaga ang kausap ang Pilipinas. So ano magiging kapalit sa China niyan, mga tol? Di ba? So pabor na ako na hindi na natuloy 'yun. Kung China lang din na magiging kausap, hindi na. 'Di ba? Hindi nga nila respeto ang Pilipinas eh, 'di ba? Yung soberanya natin hindi nga nila maibalik sa atin that patuloy nilang kinukurakot eh, 'di ba? So ano magiging kapalit ng pagpondo ng China dito sa railways, no? Soberanya ng Pilipinas, di na lang din, 'di ba? Kasi yung railways na yan, sabihin natin, sige, maikinabang dyan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Eh, ganun din naman dito eh. 'Di ba sa West Philippine Sea mga katol? Ang maikinabang din dyan, mga susunod na henerasyon eh. So, tama lang din, hindi na matuloy yun. Mahirap kausap ang mga Pilipino. Kaya ngayon nakita po nila yan, puta, may pagbabago na naman. Kasi ang tinitignan ng mga negosyante yung continuity. Ayaw nilang pumasok sa Pilipinas kasi every 6 years, Babago palit presidente. gobyerno, palit ng mga patakaran. Matagal ko na sinasabi to eh. Kaya dapat continuity tayo. Lahat ng mga umunlad na bansa may continuity. Tama din naman yun mga tol, di ba? Katulad na lang ngayon. Halimbawa si President BBM, ang daming proyekto niyan, ang daming plano. Pero paano kung ang susunod na presidente after 6 years, iba naman? No, panibagong gobyerno na naman mga tol. Yun ang problema, no? Yun ang problema talaga. Yun ang isa sa mga dapat baguhin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Eh sino bang pumirma niyan? Sino ba nagpasimuno niyan, 'di ba? Si Cory, 'di ba? Bumalik do 1987 Constitution, 'di ba? Yun ang problema sa Pilipinas mga tol. Kaya sa ibang bansa na namamalaging matatag at lalo pang tumatatag kasi yung presidenteng naluklok, 'di ba? Ang dami niyang plano, natutupad niya lahat kasi ang haba ng time niya. Ang haba ng ano niya, kung talagang maganda ang pamamalakad niya, maganda pamumuno niya, pwedeng siya ulit ang maging presidente sa susunod na 6 na taon, sa susunod na 20 years mga tol. Eh dito sa atin kasi hindi eh. 6 years lang eh. Katulad nga no lagi nating sinasabi sa mga nakaraan nating reaction video. So ganyan tayo ngayon, pumapalag tayo for example sa China. Lumalaban tayo, mga PCG may boses, nakakapagsalita, nakakapag-media. Eh paano kung ang pumulit, 'di ba? Best friend na naman nila. Wala, balik na naman tayo sa zero. Back to zero na naman tayo dun. Yan sa China, ngayon lang sila umanlad, 2020s na. Si Pero Jinping. nagsimula yung reforma nila, panahon pa ng Deng Xiaoping. Panahon pa ng tatay ni Marcos. May continuity mula nung panahon ni tatay ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Continuity ngayon. Yung Singapore, continuity yan, panahon pa ni Lee Kuan Yew. Kapanahunan pa rin ni Marcos. Umunlad lang sila. Neto lang. Eh tayo, kada 6 years, palit na naman. Ayaw na namin sa China ng kabat. Hindi na namin bati China. Eh putya, sino papasok sa atin? Puta yung China, kabati nila last 6 years kay Duterte, kabati nila China. Ngayon hindi nakabati. Eh paano tayo pag pumasok tayo? Baka susunod na presidente, hindi na naman nila bati. Mahirap po magnegosyo sa ganun. Diba, yan ang problema mga tol. For example, etong China. Panahon ni Duterte mga tol, best friend natin. Tuta tayo ng China, di ba? Wala nga tayo naririnig na balita tungkol sa West Philippine Sea dati. Ngayon eto kay Marcos, nagsilabasan lahat ng mga pinaggagawa ng China dyan mga tol. Tapos sa susunod na magiging presidente, tropa na naman natin ng China mga tol. Wala. Ano makikita mong pagbabago sa Pilipinas nun? Wala. Ano tayo nun? Urong sulong. Di ba? Pag ganun, gaganon na naman, tas gaganon na naman, gaganon na naman. Diba? Kapag meron tayong isang pinanindigan, halimbawa ganyan, paninindigan mo ng tuloy-tuloy, continuity nga, sabi nga ganun ni Badong Aratiles, mas maganda nga talaga kung ganun, no? Tuloy-tuloy at kung sino yung may mabuting loob at talagang matatag at matibay na presidente, magtutuloy-tuloy na ganun. Kung naging presidente nga lang sana si Digong at tuloy-tuloy siya, halimbawa bata pa siya, diba? Tuloy-tuloy niya, siguro pwede pa sigurong umunlad talaga Pilipinas mga tol eh. Maraming nagsasabi, pinamanahan daw ni Pinoy si Duterte ng maraming pera, mga tol. Tapos kay Duterte nagkaroon ng utang.
ang Pilipinas. Yun ang nirereklamo ng mga Pilipino. Kasi nakalimutan nila na may build project si Duterte at nakalimutan nilang nagkaroon ng pandemic sa panahon din ni Duterte. Si Pinoy, ano ba mga project na ginawa nun mga tol? Talagang makakaipon ng maraming pera yun. Di ba? Wala namang ginawa yun eh. Di ba? Halimbawa, nag-iwan ka sa tao ng 1,000,000. Iwan ka sa tao ng 1,000,000 sa bahay. O, eto 1,000,000 budget mo dito ka sa bahay ng 6 na taon. Eh yung taong yon wala namang ginastos, wala namang ni-renovate, wala namang inayos doon sa bahay na yon. Talagang trabaho at tulog lang siya doon. Natural pag may papalit na agad sa kanyang magbabantay, magiging caretaker, ang dami niyang may iwan na pera, di ba? Tapos yung sumunod na nagbantay, ang daming pinaayos, bubong, butas na pala, di ba? Yung basement, binabaha na pala, pinaayos, pina-renovate, pina-extend. O kulang yung 1,000,000 na budget, o uutang tayo ngayon para mapaganda pa natin lalo tong mansyon. So magkakaroon talaga ng utang mga tol. Tapos biglang nagkaroon pa ng pandemic. Hindi naiintindihan ng mga ayaw kay Duterte nun eh. Basta ayaw lang nila kay Duterte, yun lang ayaw nila mga tol. Yun lang ang talagang ano nila, nasa isip nila at gusto nila kay Pinoy, kaya gusto nila si Pinoy. Maganda kasi kung ikaw ay isang Pilipino, wala kang pinapanigan, wala kang inaano diyan. Basta pag magaling, palakpakan, pag may palpak, punahin. 'Di ba? Dapat ganun lang talaga. Kay Duterte, magaling, 'di ba? Magaling, may build program siya mga tol para yan sa ikauunlad ng Pilipinas. 'Di ba? Napakahusay din ng kanyang war on drugs, 'di ba? Pero pagdating naman sa pakikipagtropahan niya sa China, nakita na natin yung naging resulta at masasabi natin hindi talaga naging maganda. Yung walang continuity, nakukuha niyo po, negosyante yan eh. Ang mga negosyante, walang pakialam sa politika yan. Ang gusto nila, kung nagkasundo tayo, pumasok ako, walang baguhan ng walang baguhan. Di ba? Pabago-bago tayo every 6 years. Kaya nakakapanghinayang. Kaya nga ako di ba? Kaya po talaga ako for continuity. Ito pong gobyerno na to, ang sinabi nito, continuity. Continuation. Kaya asang-asa ako eh. Gigil na gigil ako. Yan, uunlad na kami kasi may continuity. Ilang buwan pa lang po. Ito po, bakit po ayaw ko niyan na sila mamumuno dyan sa Ang mga pronouncement pa ng HOR, ganito eh. Gagawa kami ng paraan na kahit kami lang kasi nahirapan silang pasunurin yata yung Senado. Kita mo? Gagawa sila ng paraan na sa pamamagitan nila, hanap sila ng paraan para makapagbago ng konstitusyon kahit hindi raw kasama yung Senado. Mm-hmm. Kita nyo kung gaano ka-arrogante itong mga pinuno ng House of Representatives. Hindi nila isasama ang Senado sa pagbabago ng konstitusyon. Nakakatakot po yan. Kailan lang po yan na sumulpot yung konstitusyon? Ngayong araw o kahapon yata. Ngayong araw lang pumutok yan na gusto nilang baguhin yung konstitusyon. All this time, panay, di ba? Pagpipicture, panay forma, na-realize siguro, kahit na anong gawin ko, hindi ako mananalo riyan kay Sara Duterte sa 2028. No to chacha tayo hanggang 2028. Delikado po yan. Bakit? Pwede nilang gawin na maging parliamentary tayo. Wala na tayong say. No? Akala nyo, may boboto tayong presidente. Mm-hmm. Ang prime minister, sila na lang. Yan, katulad niyan. Parang house speaker ang mangyayari. At habang buhay, pwede. Yari tayo dyan. Gusto mong manatili sa posisyon. Mas gusto ko pa rin itong presidential na lang, no? Si Sara Duterte. At pag si Sara Duterte na ang presidente, tsaka baguhin, yun lang pong constitutional tungkol sa economics lang. No? Dapat yun lang po babaguhin, yung sa ekonomiya lang. Huwag nang pakialaman yung mga mag-extend ng power. May karanasan na tayo dyan sa pamilya na yan, sa extension ng power. Kaya dapat tayo na nadadala kayo sa kasaysayan. Kailangan po natin tuloy yung presidential system. Pucha, ang daming pro-US. Pero pagdating ng ayaw nating nakapattern na nga sa US. May presidente, may senador, may congressman. Ano pa bang kinakailangan yung baguhin sa politika? 'Di ba? Meron nang check and balance. Okay na ako sa check and balance.
Ang problema niyan, pag binagong konstitusyon at gagawing prime minister ng pinuno sa ibang bansa katulad ng Japan, ng Korea, iba pang bansa na matured yung kanilang politika, talagang magpe-perform yung prime minister. Kung hindi ka mag-perform, laglag ka. Imagine niyo, kung ngayon yan, sino sa tingin niyo prime minister natin? Correct yan, si Martin. Titindig ako! At dito sa Pilipinas mga tol, kahit sa tingin ko, no? Sa tingin ko ito kahit anong klaseng konstitusyon o korte ng gobyerno ang ilagay natin mga tol, mahihirapan pa rin umunlad ang Pilipinas mga tol. 'Di ba? Mula sa mga namumuno pati sa mga mamamayan mga kapatid. Yun lang ang nakikita natin kung bakit. Alam na ninyo 'yan, no? Alam na ninyo 'yan. Punong-puno tayo ng korupsyon dito. Yung mga Pilipino, mga tol, 'di ba? Mga Pilipino walang disiplina, nakikita naman natin sa pang-araw-araw na pag-uugali nating lahat, 'di ba? 'Di ba pag nasa ibang bansa naman sumusunod naman tayo kung ano rules nila dun Pero pag dito sa Pilipinas, 'di ba? Makikita mo sa kalye pa lang kung bakit nagkaka-traffic 'Di ba? Tingnan mo yung mga ilog natin kung bakit ba madumi. Ang problema talaga mga tol ganyan. 'Di ba? Yung mga namumuno sa atin, talagang nang hindi sabihin natin oo, ginagampanan nila yung tungkulin nila na paglingkuran ng bayan, pero talagang ang main purpose nila diyan, ang main priority nila is yung sarili nila. 'Di ba? Hindi yan yung tipong ibibigay nila lahat para sa bayan. Hindi ganyan yung mga yan, mga tol. 'Di ba? Tagal-tagal na nating nakikita yung mga politikong yan, politikong yan, paulit-ulit naman ang pangako nila 'di ba? Wala namang pagbabago Isa pa yung mga tao, kahit naman gusto ng mga tao na magbago buhay nila, 'di ba? Nabibili pa rin naman sila magpahanggang ngayon. Yun ang problema doon. So ikaw bilang isang Pilipino, Pilipino ka rin Ano masasabi mo mga tol dito sa video napanood natin? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.